What did you do to her? Why doesn't she remember me? I asked Deo. We are back in Manila and he was in the hospital recuperating. If not for Isabel, he would have been in jail with the others. Unfortunately, Alfredo managed to escape, so I had to double Isabel's guards. Injected her with a serum that could make her forget. Ang sagot nito at talagang gustong-gusto ko na siyang banatan, kung hindi lang din sa pag-awat ni Vincent at Andrew. Keep it down, Bert, Andrew said. How can I, when my wife doesn't know me and what worse, she thought I was her uncle, I exclaimed, and the two idiots laughed while Deo was trying to hold his laughter. Because you're already old and the way you look now, you even look older than your age. Ang sagot ni Vincent, it's because this bastard here stressed the hell out of me. I shouted and looked at Deo again. You should have told her that I was her husband while you told him to come to me whenever needs arise. I can't. I have no time to explain. Parang hindi mo alam kung gaano siya kakulit kapag may gusto siya malaman. Ang sagot niya, sa totoo lang, hindi ko talaga alam dahil hindi pa naman niya ako kinukulit about kahit na anong bagay na curious siyang malaman. Dahil doon mas lalong sumama ang loob ko at nainis kay Deo. Yun ngang pagbuborda na pinag-aaralan niya ng ilang buwan ay hindi niya magawa-gawa na maayos. Sobrang irita na siya at panay ang complain na bakit hindi niya magawa habang nanunulis ang nguso sa pagkasimangot at sobrang cute niya. Dagdag pa nito, I never saw her like that. One more word and I'm going to cut your tongue. Sabi ko na lamang kaya na nahimik na siya. Hindi niya kasalanan kung hindi umarte ng ganoon sa iyo si Isabel. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Mas mukha siya pang umiintindi at nagdadala ng relasyon nyo. Siguro masyado siyang nabibi ng isang ito kaya ayun, naging palagay siya at lumalabas ang naturalesa niya, sabi ni Andrew. And she's not natural or uncomfortable with me? Ang tanong ko naman, not exactly, but because she was married to you, she may have thought that she had to adjust herself. That instead of acting her age na dapat ay magagawa na niya since plano na niya sanang humiwalay sa tatay niya kaso mo, nakasal siya sa'yo. And it's my fault now? Because I forced this marriage? Ang tanong ko. Maybe, but I can see how happy she was when you get along and get to understand each other. Sabi naman ni Vincent, I see that too. Sagot naman ni Deo. Then why did you took her from me? You should have just told me about Alfredo's plan and let me handle things. I told him angrily. Alam ko na mahihirapan ka kaya nag-decide ako na kunin mo na siya sa'yo. Hindi mo rin alam kung gaano kahirap sa akin na kasama ko siya pero kailangan kong sabihin sa kanya na kuya niya ako. Tapos hiniyaan mong isipin niya na ang kanya ako. Ang galit ko pa rin sabi tapos narinig kong nagtawanan ang dalawang gago sa likod ko. Ang tagal ko siyang naitago. Nahuli mo ba si Alfredo? Hindi, di ba? Kaya ko siya kinuha para mas mapadali ang pagpapabagsak mo sa kanya. Kung hindi ko pa malaman na alam ng matandang yun ang kinaroroonan namin at nag-email ako sa'yo, hindi mo pa siya mahuhuli. Wait, nahuli na ba? Dahil doon ay napayuko ako. Nakatakas pa siya? Isla na yun na napapaligiran ng dagat. Paano nangyari? Ang tanong niya. Apparently, he was prepared. He had his boat ready. Sagot ni Andrew. Then hindi pa din safe si Isabel at baka pati ang baby niyo. Ang sambit naman ni Deo. How did you know na alam na ni Alfredo ang kinaroroonan niyo? Tanong ni Vincent. Pumupunta ako sa bayan regularly at aksidente kong narinig ang tauhan niya na nag-uusap. May nakakita kay Isabel at nagsabi sa mga ito ng aming lokasyon. Sagot ni Deo, isang beses lang pumunta ng bayan si Isabel at iyon ay nung tinakasan niya ako kasama ang isang kapitbahay para makisayaw sa baylihan. Tapos may nakakita agad sa kanya. Dagdag pa niya, sayaw sa baylihan. Ang tanong ko, oo, nagsayaw siya magdamag sa bayan. I never saw her dance. Sabi ko naman, well she went there to dance. Palagi may mga ganyang activity sa mga probinsya. Sagot naman ni Deo, ang dami ko palang hindi alam tungkol sa asawa ko at pangako ko sa sarili ko na sisikapin kong alamin ang lahat-lahat. Sinabi mo may mga nakakita sa kanya. Sino kaya? At kung nakita siya nang tumakas lang siya, ibig sabihin aksidente lang ang pagkakatagpo sa kanya. Malamang taga roon din ang tauhan, Alfredo. Sabi naman ni Andrew, hindi ko din alam. Pinili ko ang bahaging iyon ng probinsya dahil hindi siya matao at talagang halos magkakalayo ang bawat bahay. Sagot ni Deo,
Sir, kumusta si Isabel? Ang tanong nito. She's fine, and let me tell you this. The reason why you are here is simply because of her. She was worried about you and I didn't want her to get mad at me when she found out that I threw you in person, I said before the door burst open. Deo! Isabel exclaimed and hugged him. I looked at the man behind him. I'm sorry, sir. She insisted on going here. Charlie said, scratching the back of his head. Anong nararamdaman mo? Ang tanong na niya sa nakahiga pa ding si Deo. Nangiting-ngiti habang gusto ko ng pilipitin ang leeg niya. I'm fine, how about you? Ang sagot at tanong din niya. Ayos naman ako kaya lang. Ayaw akong palabasin ni Mang Bert. Sagot naman ni Isabel na talagang ikinapula ng mukha ko dahil sa galit. Tapos narinig ko pang napakalakas ng tawa ng dalawang mga gago kong kaibigan habang hindi naman malaman ni Charlie kung paano niya pipigilan ang pagtawa niya. Why? What's funny? Ang takang tanong naman ng asawa ko. Sa totoo lang naiinis na din ako dito kahit pa sobrang namiss ko na siya. May sasabihin sana si Deo pero bumukas na naman ang pinto at iniluwas sila dad at ang daddy ni Isabel. Isabel! Ang sabi ng kanyang ama. Siguradong ipinagbigay alam na nila Andrew ang pangyayari sa kanila. Hi po! Bati naman ni Isabel. Okay ka lang ba anak? Ang tanong nito. Anak? Ang tanong din ni Isabel na naguguluhan. She lost her memory. Sabi ko na lang tapos lumingon ako kay Isabel. Siya ang iyong ama. Tatay ko? Tanong niya sabay tingin kay Deo. He is not your real brother. Sabi ko na din. Not my brother. You are just repeating what I said. Sabi ko na lang dahil mukhang hindi nagpapangsyon ng tamang utak niya. Yeah, I just repeated what you said. Sabi niya ulit. How did she lose her memory? Dad asked. Long story but to make it short, Deo is the one responsible for it. Sagot ko, Iha, you don't know how much your husband misses you. Sabi ng ama nito, dito na ikinalaki ng mata niya. And your son need you too. Dagdag pa nito na lalong nakapagpalaki ng mata niya. She doesn't know that yet. Sabi ko, sa ama ni Isabel, akala siguro nito ay nipaliwanag ko na sa anak niya ang lahat. What do you mean husband and son? I am married? With whom? Ang sunod-sunod na tanong niya. With him. Albert. Sagot ni Dad. Tumingin sa akin si Isabel tapos kay Deo. Yes, he is your husband. Segunda naman ito. Don't I have a boyfriend other than you? Ang tanong niya tapos tumawa na naman na malakas ang dalawang gago. Will you two get out? Ang tanong ko sa kanila na pareho ding umiling na may halong nakakalokong ngisi. I'm sorry but you're too old for me. Maliban kong mukha ka lang matandang tingnan pero sabi ni Deo, 23 lamang ako. Sabi pa niya, don't question our marriage. You are head over heels with me. Sagot ko naman, I mean you look handsome. But I don't feel like I like older men. You can't do anything about it. We already had our son. Sabi ko para matigil na ang kasasabi niya sa agwat ng edad namin. No, I mean, where's my son? She asked. Our home. Sagot ko. And he's our son, not yours alone. Ang pagdidiin ko. Tapos hinawakan ko siya sa kanyang kamay at balak nang hilahin palabas ng silid, ngunit may naalala ko. Tiningnan ko ang ring finger niya at wala nga ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Where's her ring? Ang tanong ko kay Deo. In my bag. Sagot nito mabilis na kumilos si Vincent at hinanap sa bag ni Deo na nasa closet ang singsing. Nakita naman niya agad ito at inabot sa akin tapos isinuot ko sa kanyang palasingsingan. That's better. Sabi ko matapos pagmasdan ang kanyang kamay. Let's go? Sabay hila na sa kanya. Wait! San mo ko dadalhin? Our home. I replied at siguro naalala niya ang sinabi kong nasa bahay ang aming anak. Kaya pinili na lamang nito manahimik. Naramdaman ko ang pagsunod ni Charlie at hinayaan ko na dahil alam kong utos din iyon ni Andrew. Pagdating sa bahay ay manghang-mangha ito na akala mo ngayon lang siya nakapasok dito. Sir, ang sabi ni Mia habang karga nito si Lil Ali. You can go to quarters now. Sabi ko sa kanya, siya po ba ang sabi niya na pinutol ko. Yes, tapos tumingin ako kay Isabel. She's Mia. She's the one looking after Lil Ali whenever I am busy with the company. Mia, siya naman si Ma'am Isabel mo, ang mami ni Lil Ali. Welcome back po ma'am. Ang masaya niyang bati at nakahinga ko na maluwag nang makita kong ngumiti siya dito.
Tapos lumapit ito sa kanya at kinuhang aming anak. Umalis na si Mia at naiwan kami mag-anak na nakatayo sa gitna ng living room. Niyapos niya si Lil Ali at nakita kong may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Siguro hindi niya maalala ang anak namin, pero nararamdaman niya bilang ina ang agarang pagmamahal sa kanya. Masaya akong makita ang aking mag-ina at makumpleto ang aming pamilya. Alam ko may nakaamba pa ring panganib sa kanya, kaya ngayon higit kailanman ay mas desidido akong mahanap si Alfredo. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nawala pa sa akin si Isabel o kahit ang aking anak. Ganito ba ang nararamdaman noon ni Dad? Paano niya nakayanan ang lahat? Ito rin bang dahilan kung kaya pumayag na rin siya sa kagustuhan ko na maging legal na ang lahat sa organisasyon? Lumapit ako sa kanila at kinuha si Lil Ali na ayaw pa sana niya, tapos hinawakan ko siya sa kanyang kamay at iginiya papunta sa taas sa aming silid. Wala naman na siyang sinabi at basta sumunod na lang. Inilapag ko ang aming anak sa kama tapos hinayaan ko siya na maupo din doon at tuluyan na silang naglaro mag-ina habang nagpapalit ako ng damit. You can change your clothes too if you want, sabi ko pagbalik ko sa kanila at naupo sa tabi nila. Tiningnan niya ako tapos ang sarili niya bago lumingon sa walk-in closet kung saan ako nanggaling. Your clothes are still there and I know, kasya pa lahat sa'yo dahil halos wala namang nagbago sa size mo. Hindi siya nagsalita pero tumayo siya at nagpunta nga sa walk-in closet. Nakahinga ako na maluwag dahil doon thinking she already believed that I am her husband. Sa totoo lang mas masakit na malamang hindi niya ako naaalala kaysa sa pag-aalangan niya dahil sa edad ko. Bumalik siya sa kama at naupo tapos tumingin siya sa akin na parang may gustong sabihin na hindi ko mawari. What is it? Has my son? Our son. How many times do I need to tell you that? Fine, but tell me. Sabi pa niya, mukha kang masungit, arugante, suplado, at marami pang ibang ugali na tinataglay ng isang mayamang katulad mo. Anong nagustuhan ko sa'yo? Nagsalubong ang mga kilay ko dahil doon. Alam kong mamamatay tao ang tingin niya sa akin noon pero hindi ko akalain na may mga ganito din palang tumatakbo sa isip niya dati. I'm sure dati pa niya naiisip ito. Pero dahil sa takot ay hindi niya masabi. Pero ngayong wala siyang alam sa pagiging mafia leader ko ay malaya niyang ipinapahayag ang mga gusto niyang sabihin. Hindi ko tuloy alam kung maganda ba ito o hindi. You will find out about that once you regain your memory. All I can say is that head over heels ka sa akin. Sagot ko naman tapos binigyan niya ako ng mukhang hindi makapaniwala sa sinabi ko. You're almost my uncle. And I am head over heels with you? Yes. And you forced me into this marriage. Pinikot mo ko. Sabi ko na lang at talagang umawang ang labi niya dahil dito. Hindi talaga siya makapaniwala. I am going to kiss you kung hindi mo isasaya ang bibig mo. You don't know how much I was trying to control myself from making love with you right now. Iniisip ko na lang na hindi pa ready kaya hahayaan mo na kita maka-adjust. Sabi ko na naging dahilan para mamulang kanyang pisngi. Isa pa, gising pa ang ating Lil Ali, Baby Isabel. Ang sabi ko bago ko siya hinalikan sa kanyang noo. Kahit doon man lang. You're really old. Sabi niya na ikinapatda ko. Alam na alam mo kung paano mambola ng babae. Sabi niya tapos hinarap na ang aming anak at nakipaglaro na dito habang tulala pa din ako. Old? I don't want to hear that word anymore. Come on sweetheart. Isabel said habang ang dalawang kamay ay nakaunat at tinatawag si Lil Ali. Nasa living room kami at kahapon ay nagpumilit siya na bumili ng rubber mat para ilatag sa sala na siyang gamit nila. Ngayong mag-ina habang ini-encourage na ang aming anak na lumakad palapit sa kanya. Hindi naman ganun kalayo ang distansya nila dahil natatakot din siya na baka matumba o madapa ito na kinontra ko naman. Nagalit siya dahil ginagaya ko daw sa kanya na matanda na kaya kahit ano ay pwede. Nainis na naman ako sa matanda na word kahit na alam ko naman ang ibig niyong ipunto. Pero ako bilang ama ay syempre okay lang na madapa ang anak ko at magalusan dahil lalaki naman ito. Natural dapat ay matapang, matatag at malakas ito. Si Lil Ali ay sobrang maselan. Hindi ito basta-basta sumasama kahit kanino. Kaya naman laking taka ko na isang araw na dumating si Isabel ay agad itong sumama sa kanya. Hindi na sila naghiwalay na mag-ina. At sa tabi na rin namin siya natulog. Mabuti na lamang at malaki ang aming kama. Nang sumunod na araw, kahapon nga, ay namili na kami ng mga gustong bilhin ni Isabel para sa anak namin. Sinabihan ko siya na kung may gusto siya, ay bumili din at ako na ang bahala. Pero hindi niya ginawa. Nakita daw niya na maayos naman ang mga damit
at kasya pa lahat kaya okay lang sa kanya. Hindi ko na siya pinilit dahil nangako na ako sa sarili ko na susundin ko siya palagi at sa aming pamilya ay siya ang may say lagi. Siyempre, hindi ko pinapaalam sa kanya iyon dahil gusto kong malaman niya na ako pa rin ang lalaki. Pero sa sarili ko ay handa na rin akong magpaka-under. Grabe ang nararamdaman ko noong panahong nawala siya at ayaw ko mangyari ulit iyon nang hindi ko man lang napaparamdam sa kanya pagmamahal ko. Oops, ang sabi niya na muntik na madapa si Lil Ali, ngunit mabilis niya itong naagapan. You can let him fall from time to time. Ang sabi ko kaya naman nakatikim ako ng pandidilat ng mata mula sa kanya. Kung ikaw kayang ihulog ko dyan sa kinauupuan mo. Ang sabi niya sa akin. Overprotective talaga siya at naisip ko tuloy na baka kapag nagkaroon kami ng anak na babae, mas malala pa siya sa akin sa pagbabantay. Fine, wala akong sinabi. Ang sagot ko para hindi na siya magsalita pa. Ang napansin ko sa kanya ay simula nang bumalik siya ay palagi na iyang may sagot sa akin kahit na ipakita ko sa niya ang galit ko. Nag-iisip tuloy ako kung nararamdaman pa ba niya. Yung nararamdaman niya para sa akin nung wala pa ang aming Lil Ali. Maya-maya ay naramdaman kong tumabi siya ng upo sa akin. Sa sofa habang nakatingin siya sa ngayon ay nakaupo lang at naglalarong anak namin. Al, sabi niya na kinangiti ko kahit napabawas na ang letra ng pangalan ko. At least, siya lang ang tumatawag sa akin ng ganoon. Is that how I called you before? Ang tanong niya na kinataka ko. Everyone said that you are my husband at sabi mo, head over heels ako sa'yo. So iyon ba ang tawag ko sa'yo? Ang tanong niya. No, you called me Albert and Ali. When we are making love. Ang sagot ko na ikinapula ng mukha niya. Ang manyak mo talagang gurang ka. Nagtatanong ako sa iyo na maayos. Ang sabi niya sabay hampas sa braso ko. Gusto ko matawa sa kanya pero gusto ko ding mainis dahil ayun na naman ang gurang na salita. I'm just telling you the truth. It's the first time that you call me Al. Siguro gusto mo akong tawaging Ali pero dahil Lil Ali ng anak natin ay naisip kong baka hindi yun ang tawag mo sa akin. Sabi ko naman, if you want, you can try that out. Let's go to our room and make love. Sabi ko pa sabay kindat. Manyak! Ang manyak mo talaga! Ang sabi niya ulit na pulang-pula na mukha abang patuloy pa rin niya akong hinahampas. Ngunit hindi ko nararamdaman ng sakit kaya natatawa na lang ako. Pero gusto ko magseryoso kaya hinuli ko ang kanyang mga kamay at hinila siya palapit sa akin hanggang halos masubsob na siya sa dibdib ko. You don't know how much I miss you and how much I want to kiss you and fucking you. Sabi ko sa kanya tapos hinalikan ko siya sa noo. Higit pa doon ang gusto kong gawin pero ayaw kong biglain siya. Kailangan niya pa ng panahon para masanay sa akin kaya hayaan ko na muna siya sa ngayon. Sigurado naman ako na kapag nagbalik ng kanyang alaala ay matatandaan niya kung paano kami noon at doon ako babawi sa lahat ng panahong hindi ko siya nakasama at sa ngayong hindi niya ako naaalala. Kinabi ko siya payapos at hindi naman siya pumalag pa. Hinayaan na lamang niya ako habang hawak-hawak kong isang kamay niya kung saan nandoon ang kanyang singsing. Baby? Ang sabi ko. Ang sagot niya na ikinangiti ko dahil hindi niya ako sinaway sa pagtawag ko sa kanya ng ganoon. I wanted to buy you a new ring dahil si Vincent ang bumili nito. Sabi ko habang hawak ko ang daliri niya kung nasa ng singsing. Pero sabi ko ay isasama kita kapag nagbalik na memory mo. Iyon ang unang-una nating gagawin. Sabi ko pa, itinaas niya ang kamay niya na nakaharap kay Lil Ali ang kanyang palad habang ang singsing naman ay nakaharap sa amin. Maganda naman simple lang. Ayos na sa akin to. Sabi niya, ikaw nga ang walang suot na singsing Sabi niya pa, it's because I told you that I am going to buy us a new one. Ikaw lang ang naisipan ni Vincent na bilhan ng time na yun. Siguro dahil ayaw mo na naman talagang makasal ka sa akin dahil bata pa ako. At sabi mo nga pinikot lang kita. Sabi niya na parang nagtatampo na kinatawa ko dahil hindi naman talaga totoong pinikot niya ako. Ano kayang gagawin niya sa akin kapag nagbalik na ang alaala niya tapos maisip niya din itong usapan namin na ito. I love you baby. You just don't know how much. Ang bulong ko sa kanya dahil nakasandal na siya sa dibdib ko. Tumingin siya sa akin patingala at nagsalubong ang aming mga mata. Gusto ko siyang halikan ng mga oras na yun at pakiramdam ko ay hinihintay din niya na gawin ko yun kaya nga lamang kailangan ko magpigil dahil baka kung saan kami makarating kapag nagkataon. Thank you. For what? For loving me.
kahit na pinilit lang kita. Sabi niya, pakiramdam ko'y maraming babae ang gusto mapa sa kanila ka pero heto ka't kasama ko. Binigyan mo pa ako ng anak. Kahit nagurang ka na, hindi ko naman maitatanggi na sobrang gwapo mo. At higit sa lahat, mayaman. Sabi pa niya sabay ngiti. Piniti ko na mahina ang tungki ng kanyang ilong at tapakunot siya. Napakaganda niya pa rin kahit ganun. Do you already accept the fact that you are married to me? Ang tanong ko. Sa dami ba naman nila nagsasabi hindi pa ako maniniwala? Tsaka sinabi na din naman ni Deo. Pero ang kinatataka ko, kung hindi ko siya kaano-ano, paano ko siya nakilala at nakasama pa sa isla? Ang tanong niya, hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya tungkol sa pangyayari. Sobrang malapit siya kay Deo at ayaw ko sana ma-disappoint siya rito. Pero kailangan niya ding malaman ang totoo. You work with him in our company before you gave birth to Lil Ali and he took you away, thinking you were in danger. Sabi ko, I was working for you before? Assistant Secretary. You actually work for my secretary. 5 kayo at magkakasundo kayong lahat. Sabi ko at napangiti siya. Anong danger? Yun bang nagtangka sa akin sa isla? Ang tanong niya tumango naman ako. Sino mga yun? At paanong nalaman ni Deon tungkol sa kanila? Ang tanong niya ulit. Kahapon kinausap ng masinsinan nila Vincent at Andrew si Deo. Gusto nilang malaman ang lahat-lahat at nasagot naman ang lahat ng katanungan nila na inireport naman nila sa akin. At iyon din ang sasabihin ko sa kanya ngayon. Ibig mong sabihin ay alam ni Deo kung sino ang nag-espiya sa'yo? Paano ang anak natin? Will he be okay? Ang nag-aalala niya ang tanong. Naalala ko nung kinidnap siya ni Anastasia. Hindi man lang siya kinabahan ng takot. Pero ngayon kitang-kita ko ang pangamba niya. Hindi para sa sarili niya kung hindi para sa aming anak. At kailangan kong siguraduhin sa kanya na walang mangyayaring masama sa mga ito. We are already working on finding Alfredo. Hindi na ako makakapayag na makatakas pa siya sa susunod at maging banta pa sa buhay mo at ang anak natin. Kung sana, sinabi ko ito noon sa iyo. Mas magiging maingat ka sana. Kaya nga lamang nag-aalala ako na baka mag-isip ka ng husto o matakot ka para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Kaya naman sinarili ko na lamang ito at sinikap na matuldukan ang kanyang kasamaan. Al, pwede mo sabihin sa akin ng lahat. Maaaring bata ako higit sa'yo, pero may pamilya na ako at kaligtasan na natin ang nasa isip ko. We are one and kailangan natin magtulungan. If this Alfredo threatens my family dahil sa mga nakaraan ninyo, naalitan o dahil sa kasakiman niya, kagaya mo handa din akong gawin ang lahat na para hindi din kayo mapahamak. Sabi niya at natouch din talaga ako. Nakita mo na, head over heels ka sa akin. Sabi ko para naman medyo gumaan ang aming usapan dahil ayaw ko siyang pag-isipan pa ng tungkol kay Alfredo. Puro ka naman kalokohan. Tugon niya. Don't worry baby. Look at our Lil Ali. Sabi ko sabay turo sa aming anak na naglalaro pa rin. Ang saya niya at magiging mas masaya siya kung magkakaroon siya ng kapatid. At yan ang una-una natin gagawin once na masettle ko ang issue ni Alfredo. Dagdag ko pa at sabay pa kami napatingin nang biglang magsalita si Lil Ali. Ma'am! Nakita ko medyo maluha-luha siya kaya naman tumayo ako at binuhat ang aming anak bago kami tumabi sa kanya. Hinalikan niya ito at siguradong larawan kami ngayon ng isang masayang pamilya. 1 linggong makalipas ang pagkakatagpo namin kay Isabel. Maayos naman na siya at nakapag-adjust na sa buhay may pamilya namin. Nagpaimbestiga ako sa isla dahil sa sinabi ni Deo na may nakakita kay Isabel doon. Kakadating ko lang galing sa opisina. At dumiretso ako sa kwarto ni Lil Ali dahil alam ko namang nandun sila mag-ina na ganong oras. Al, ang bungad sa akin ni Isabel. Lumapit ako sa kanya at sinalubong naman niya ako matapos niya masiguro na maayos ang aming anak. May naaalala pala ako. Ang sabi niya, naalala na kaya niya ang nakaraan nung nasa isla ako. Niyaya ako ni Lisa na magpunta sa bayan para makipagsayawan. Sabi niya na ikinakunot ng aking noo. Ito yung sinasabi ni Deo nang tumakas ito. Huwag ka na magalit dahil 1 beses lang naman yun. Tumakas nga lang ako kay Deo. Sabi pa niya, yung tito ng isang kasama namin, parang pamilyar siya sa akin. Hindi ko na malaman kung saan ko siya nakita. Pero sa tingin ko, nakilala niya ako dahil sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin. Wala man siya maalala pero may instinct na tinatawag na minsan ay nagga-guide sa isang tao. At dahil sinabi niyang para nakita niya na ito, malamang na nakita na niya ito.
Dahil hindi siya nito kinilala nung nandun sila, ay sigurado din na may balak itong masama. Anong pangalan? Ang tanong ko. Ang sabi lang niya, Tito David. Sagot niya. Mataas siya na lalaki tapos hanggang balikat siguro ang buhok niya. Naka-ponytail kasi kaya hindi ko masabi. Maputi at singkit. May kilala ka bang ganoon? Ang dagdag ko pa. I will let Andrew and Vincent find out about him. Thank you, baby. Sabi ko, it's nothing. As long as it will help us find that old man. Sagot niya tapos naglaro na kami kasamang aming anak. Kinagabihan ay tinawag ko sila Vincent at Andrew at ipinagbigay alam sa kanila ang mga sinabi ni Isabel. Kailangan na talaga matagpuan si Alfredo. Isabel POV. Gulong-gulo ako sa mga pangyayari. Kailan lang ay nasa probinsya ako at kasama si Deo na ang buong akala ko'y aking kapatid. Tapos, nagmamadali siya makaalis kami. At nakasalubong namin ang mga armadong kalalakihan na halos ikamatay niya sa pagkakabugbog sa kanya at pagkakabaril. Ang taong sinabi niyang dapat ay lalapitan kung ano man ang mangyari ay asawa ko pala. Ang pinaka hindi ko inaasahan ay ang katotohanan na may anak na pala ako. Napansin ko na may peklat ako sa tiyan at hindi minsan na sumagi sa isip ko na ako ay nagbuntis o nanganak na. Hindi sa wala akong choice kung hindi tanggapin ang aking anak. Sadya lang may naramdaman akong kakaiba nang una ko siya makita nang iuwi ako ni Bert sa mansyon niya. Ay, Albert nga pala ang tawag ko sa kanya, sabi niya. Ano nga ba magagawa ko sa mga nangyayari? Wala na, dahil lahat naman sila ay iisang sinasabi. Kahit na si Deo, kaya naman hinayaan ko na lang at sinunod na si Albert. Wala naman ako masasabi sa kanya. Maliban sa kanyang edad, anyway, age is just a number nga lang diba? May 1 linggo na mula na makauwi ako sa mansyon at habang naglalaro kami ni Lil Ali ay bigla kong naalala ang tito ni Jess at naisipan kong sabihin ito sa asawa ko since nakatakas pala si Alfredo at malamang nag-iisip na naman ito ng panibagong plano kung paano niya ako makukuha o di kaya naman ang aking anak. Hindi ako makakapayag, kailangan ko masigurong kaligtasan ng aking anak. Nasa bahay lang ako maghapon pero hindi ako naiinip. Maliban kapag tulog ng aking Lil Ali, wala na kasi ako magawa kung hindi ang bantayan siya. Nang sabihin ko kay Albert, ang natatandaan kong itsura ng tito ni Jess kahapon ay hindi ko na rin maiwasang maisip ito dahil nga parang nakita ko na siya. Ay, kailangan ko maibalik ang alaala ko para makatulong man lang ako sa asawa ko. Maghahapon na at malapit nang umuwi si Albert, kaya naisipan ko maglinis na ng katawan. Naisipan kong yayain siya manood ng movie mamaya kapag nakatulog na ang bata. Para naman makapagbanding din kami. Hindi ko alam kung ano ang normally na ginagawa namin noon at sana kasama ang movie marathon doon since wala naman siyang pasok sa kasunod na araw. Ma'am, ako na po ang bahala kay Ali. Pagdating ni Sir para naman po magkaroon kayo ng time sa isa't isa. Ang sabi ni Mia. Pagpasok ko sa kwarto ni Lil Ali, matapos kong makapaligo, tinawag ko siya kanina para tingnan ang bata. Dahil hindi ko naman siya pwedeng iwanan mag-isa. Paano po kayo ng anak niyo? Ang tanong ko. Alam ko kasing may mga anak din siya. Nakasama kaya hindi ko siya masyadong inaabala. Naku ma'am, mga damulag na mga anak ko kaya naman kaya na nilang sarili nila. Sagot naman niya. Malalaki na nga kanyang mga anak pero syempre iba pa rin. Ang may time din sila. Tsaka ma'am, sobrang namiss po kayo ni Sir Albert. Kapag po nagpupunta po siya sa silid ni Ali, pinapalabas niya ako pero bago po ako makalabas, tinitingnan ko po siya at nakikita kong malamlam ang kanyang mukha tapos sasabihin niya na mahahanap din natin si mami mo. Tapos kakargahin niya si Ali. Ang mahabang kwento pa niya. Napangiti ako sa kanya dahil natutuwa ako at naintindihan niya ang asawa ko. At pati na rin ako. Tumango ako at lumabas na ng silid ng aking anak matapos ko siyang halikan sa pisngi. Tapos dumiretso na ako sa aming silid para hintayin ang aking asawa. Naisip ko na habang nalulungkot siya at naghihintay sa akin ay wala akong ginagawa kung hindi ang bigyan ng sakit ng ulo si Deo ni hindi ko malang naranasan na mangulila sa kanila. Oo nga't nalaman ko ngayon pero maswerte pa rin ako ng panahong malayo sila sa akin ay wala ko naalala at wala din ako dahilan para malungkot at umiyak. Kaya ngayon, alam ko na. Babawi ako sa kanila para kahit paano, dumoble naman ang kasiyahan nila gayong magkakasama na kami. Pagpasok ko sa silid ay naupo ko sa kama at nag-isip ng kung ano ang pwede namin pagkaabala mag-asawa. Napalingon ako sa bedside table at nakita ko ang aking cellphone.
Kailan pa ito inabot sa akin ni Albert pero hindi ko naman napapagtuunan ng pansin dahil nga abala ako sa anak ko maghapon. Mahilig kaya ako mag-cellphone dati? Kinuha ko ang cellphone at nagsimulang tingnan kung ano ang laman. Nakita ko na mayroong games at naisip kong may pagkaisip bata yata ako dati. Tiningnan ko ang aking FB account baka sakaling may maalala sa nakaraan, diba? Ngunit sa kasamaang palad ay wala. Puro mga quotes ang mga pinopost ko. Kung may picture man ay puro lugar o scenery. Maganda naman ako bakit hindi ako nagpo-post sa mga pictures ko. Tiningnan ko kung sino ang mga nagla-like o nagre-react sa mga post ko. At may mga pangalan ako napansin na hindi nawawala. Siguro mga kaibigan ko mga ito. Kamustahin ko kaya? Naipilig ko ang aking ulo dahil kahit naman makipagkita ako sa kanila ay hindi ko rin naman sila maalala. Tatay ko nga hindi ko naalala sila pa kaya? Busy na ako kaka-scroll at hindi ko na namalayan na dumating na pala ang asawa ko. Trying to remember things? Ang tanong niyan ay kinagulat ko ng bahagya. Tumingin ako sa kanya at ngumiti bago ako tumayo at sinalubong siya. Nasa hamba lang kasi siya ng pintuan habang nakahalukip-kip. Siguro kanina pa niya ako pinagmamasdan. Ikaw yata ang head over heels sa akin. Sigurado akong kanina ka pa dyan. At pinagsasawa mo lang ang iyong mga mata sa katititig sa kagandahan ko kaya hindi mo kinukuha ang atensyon ko. Sabi ko sa kanya matapos kong salubungin ang kanyang halik. Binuhat niya ako na ang kanyang kamay ay nasa aking baywang kaya naman nanguyapi na ako sa kanyang mga balikat bago siya lumakad papunta sa kama at naupo. Ang nangyari tuloy ay nakakandong ako sa kanyang paharap. Tapos nakapang Indian seat ako. Kaya nga lang naiipit na siya sa mga legs ko dahil sa pagkakapulupot na akala may ahas sa kanyang bewang. Parang ang sagwa ng itsura pero mag-asawa naman kami at wala namang nakakakita kaya okay lang. Isa pa, maganda nga iyon at magkaharap kami mismo. Nakikita ko napakagwapo niya mukha. Well, you're right. Sabi niya, na head over heels ka sa akin? Ang tanong ko nang nakangiti habang hinahagod ko ng bahagya ang kanyang dibdib. Grabe lalaking lalaki talaga. Yummy, ika nga. You're right about everything. Sabi niya na syempre ikinatuwa ko tapos hinalikan niya ako sa noo at napapikit ako na maramdaman ko ng haplusin niya ang aking pisngi habang hinahagod niya ang isang kamay ang aking likod. Pagdilat ko ay malamlam niya ang mga mata ang nakita ko tapos napansin kong tumitingin siya sa mga labi ko. Kaya naman napalunok ako nang wala sa oras dahil naiisip ko na kung anong gusto niyang gawin. Ako na sana mag-i-initiate na halikan siya kaya lang bigla niya pinagdikit ang aming mga noo tapos pumikit siya. I want you so much baby. Sabi niya, hindi pa rin siya dumidilat. Siguro kinokontrol niya talaga ang kanyang sarili. Tapos dumilat na siya. But I'm not going to do it unless your memory comes back. I want you to be who and how you were before. Dugtong pa niya at sasagot sana ako kaya lang. Don't get me wrong. I want you and I love you now. I just didn't want you to think that I am taking advantage of you. Para wala kang pagdududa kung asawa mo ba talaga ako o mag-asawa ba talaga tayo. Gusto kong angkanin ka ng buong buo kaya maghihintay ako. Natouch ako sa sinabi mo. Oo, ready na ako kung gugustuhin talaga niya. Pero dahil wala ako maalala sa aming dalawa, maaari nga meron pa rin akong dap. At masaya ako na naintindihan niya yun. What if that will make me remember? Sinubukan ko pa rin siya at hinaluan ko ng konting panunukso. Fucking baby, don't tease me like that. I'm just asking Ali. Pinasweet ko pa ang boses ko para mas maakit pa siya. I will just satisfy myself with this. For now. Sabi niya at hinalikan ulit niya ako sa noo. Pakiramdam ko tuloy matanda ako samantalang siya naman yun. I just took a bath. Dagdag pa nga akit ko pa. Malay mo bumigay diba? Parang nasasabi ko kung malaman kung ano ba talagang pakiramdam ng hinahalikan niya sa aking mga labi. Noon alam ko oo. Pero syempre sa ngayon hindi. And you think I didn't know that? He asked. Ang mabuti pa ay ituro ko sa iyo mga ginagawa mo dati. Para hindi ka naboboard kapag wala pa ako at nang hindi kung ano-anong pumapasok sa utak mo. Sabi niya, sabay tayo at inilapag niya ako sa kama. Ayaw talaga niya magpatukso. Tapos, lumayo siya sa akin at pumunta na sa walk-in closet. Kinuha ko ulit ang aking cellphone habang hinihintay siya at naramdaman ko naman din makalipas ang ilang oras sa tabi ko. Give me your phone. I'll show you something.
Sabi niya kaya iniabot ko naman sa kanya. Did you know that you told me all your passwords with all your accounts? Tanong niya. Well, parang pakiramdam ko'y okay lang sa akin yun. You told it to me just in case kailangan and I never thought na mawawalay ka pala sa amin. Sabi pa niya, here. Tapos ipinakita niya sa akin ng isang app. It's yours. I have money? Ang tanong ko. Parang sa page iyong ipinakita niya sa akin na merong mga metrics. Medyo hindi ko naintindihan pero isa lang ang malinaw. Marami akong pera. You play mobile games and record it and then edit it before you post it on your page because you are such a good player. Madami kang tagahanga na siyang nagsasend sa'yo ng mga star na nako-convert to cash at ang mga views sa video mo na humahakot din ng ads. Hindi ko akalain na kahit pala hindi ako pumapasok sa company niya ay may kita pa rin ako. At kahit hindi niya sabihin ay ramdam kong suportado niya ako doon at sa lahat ng bagay na gusto kong gawin. Natapos ang gabi na hindi ko na rin nagawa ang bala kong yayain siya mag-movie marathon dahil itinuro niya sa akin ang lahat ng mga gawain ko noon. Baka raw sakaling may maalala ako kahit pa konti-konti kaya hinayaan ko na siya. Nang sumunod na linggo ay naglaro na ako ng larong nilalaro ko sa mobile games habang natutulog si Lil Ali. Binasa ko muna ang lahat bago ako nagsimula maglaro. At ilang araw pa bago ko nagamay ang mga hero na madalas kong magamit dati. Araw ng Biyernes, naisipan kong lumabas pero syempre, nagsama ko ng driver. Gusto ko sanang isurprise si Albert sa opisina niya. Well, hindi lang ako dahil sinama ko na din ang aming little bundle of joy. Nasa parking lot na kami at kasunod ng bodyguard nang bigla ako matigilan. Bigla na lang may kung ano pumasok sa isip ko. Hinawakan ko si Lil Ali nang mabuti tsaka ako pumikit at pilit na may inalala. Pakiramdam ko ay may pangyayari dito na importanteng bagay sa buhay ko. Ma'am, okay lang po ba kayo? Ang tanong ni Charlie na siyang nangunguna sa pagbabantay sa aming mag-ina. Hindi ko siya sinagot dahil parang malapit ko na maisip kung ano man yun. Dumilat ako tapos iniabot ko sa kanya si Lil Ali bago ko hinawakan ang aking ulo at pilit na inalala kung ano man ang dapat ko maalala sa lugar na ito. Matagal ako sa ganoong ayos. Nakatayo lang habang hawak-hawak ko ang aking ulo at hindi ko alam kung gaano katagal na akong nakaganon. Baby? Ang narinig ko. Bert, baby? Sabi naman ang tinig ng isang babae tapos may nag-flash na kung anong figura ng tao. Parang nasa isang opisina ako. Did you do it? Ang tanong ni Albert sa aking kaharap, ang babaeng tumatawag din sa kanya ng baby. Wait, ano ba yun? Hindi ko idinidilat ang aking mata at pilit kong pinipiga ang aking isip para maalala. What happened? Narinig kong tanong at sigurado akong si Albert yun. Hindi ko po alam, sir. Bigla na lang po siyang tumigil tapos iniabot niya sa akin si Lil Ali. Ang sagot naman ni Charlie. Hey baby, sabi niya. Bert, baby? Sabi na naman ng boses ng isang babae. Maya-maya ay nagkaroon na ng mukha ang babae nagsasalita. Kasabay ng pag-agos ng isang alaala. Naidilat ko ang aking mata at napatingin ako kay Albert. Nagtangis ang aking mga bagang dahil sa alaalang yun. Kaya naman hindi ko napigilan ang paghahampasin siya na ikinagulat nito at ni Charlie. Baby, ano bang nangyayari? Huwag mo akong ma-baby. Ang babaeng mukhang retokada na yon at tinatawag ka din niyang baby. Sabi ko at patuloy ko siyang pinaghahampas. Yung malakas kaya naman ang sakit na din ng palad ko. Nagbalik na ba ang alaala mo? Ang tanong niya. Parang hindi pa. Hindi ka kasi magagalit dahil alam mong wala kaming relasyon ng babaeng yun. Na-explain ko na yan sa'yo. Sabi niya kaya naman napatigil ako. Sigurado ka? Ang tanong ko at tumango naman ito sabay sabing, I already told you. I only love you and no one else. At baby ang tawag ko sa'yo because I want to baby you. Napangiti naman ako habang patango-tango. Siyempre, feeling Miss Universe ang datingan ng ganda ko. Tapos, naalala ko si Lil Ali at akma ko nang kukunin ito kay Charlie nang mapabaling ang tingin ko sa bandang likuran nito. Wala namang nakapark doon pero hindi ko malaman kung bakit parang pamilyar siya. Binaliwala ko na lamang yun at kinuha na ng tuluyan ang aking anak. Hinawakan naman ni Albert at akma nang lalakad papasok sa building nang bigla ako matigilan. What is it, baby? Ang tanong ulit ni Albert. Tapos tumingin ako sa parking space na tinitingnan ko kanina. Then biglang pumasok sa isip ko ang mukha ng tito ni Jess. Nanlaki ang aking mga mata na maalala ko sa kung saan ko siya nakita. Sa parking lot na ito mismo
At sa parking space na yun mismo din. What is it, baby? Ang tanong ni Albert. Pagpasok namin ng kanyang opisina. Sa totoo lang ay naintriga ako dahil sa mga tinging ibinibigay sa akin ng mga nakakasalubong namin. Kaya nga lang, masyado ako nakafocus sa tito ni Jess. Tumingin ako sa kanya at nakatingin pa rin siya sa akin. Naalala ko kung saan ko nakita ang tito ni Jess. Ang sabi ko sa kanya habang paupo ako sa couch dahil sigurado na ako. Where? Ang tanong niya habang ibinababa ni Lil Ali sa tabi ko. Sa parking lot. Napakunot ang noon niya. Inisip niya siguro kung paano mapupunta doon ang tito ni Jess. Ganon din naman ako kaya lang. Sigurado na talaga ako. Mati ko mang isipin, may memory loss na ako pero pamilyar siya sa akin. Which is space. Yung nasa likuran kanina ni Charlie nang kunin ko si Lil Ali sa kanya, F10. Ang sabi ko. Dahil yon ang napansin kong letrang nakasulat sa pader. When did you last see him? Ang tanong niya. Kung naiba-iba siguro ay natuktukan ko na siya. Alam na nga may memory loss ako eh. Since naalala ko yung babae mo na may mga tao sa paligid and you ask me, did you do it? And sobrang galit ako noon. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung kailan yun. Baka sakaling siya. Alam niya since nandun din siya. I already told you, she's not my woman. Ang sabi niya na naiirita. I only have one woman in my life and that's you. Y-O-U. You. Got that? Sabi niya na inispell pang you. Anyway, I think I remember that day. If not, the security will. Dagdag niya tapos tinawag si Vincent upang hingin ang footage sa parking lot nung araw ng insidenteng naalala ko habang hinanda naman niya ang laptop. That's him, I said and pointed to the man on the screen. And wait, is that your woman? I asked and he glared at me. Oops, my bad. Sabi ko na lang sabay peace sign with matching sweet smile. Yes, that indeed this woman. Sabi naman ni Andrew na kinasalubong ng kilay ko at naging dahilan para batuhin niya si Albert ng folder na hawak niya. Hindi naman ito nainis bagkos, tumawa pa. Ito na malakas. I don't remember asking you to come here. Ang sabi dito ng aking asawa. You don't have to. May kusa ako. Sagot naman niya na kinatawa ko. Then why don't you leave now? Tanong naman ni Albert. Stop it, I think. Alam na natin kung sino ang nagsabi kay Alfredo na kinaroroonan nila. Sabi naman ni Vincent. At maaaring alam din nila kung nasaan ngayon ang matandang yun. Tugon naman ni Andrew. Make sure not to show any mercy. Ang paalala naman ng aking asawa sa kanila. Napatingin ako dito at kita ko kung gaano kaseryoso ang mukha niya. Tumingin din ito sa akin. What? Ang tanong niya. You look older than your age when you're serious. Ang walang preno kong sabi tapos bumunghalit na ng tawa sila Andrew at Vincent. Stop it and get serious. Sabi niya sa dalawa sabay tingin sa akin. You're in trouble later. Sabi niya, will I get punished? Ang tanong ko, why do you look like you wanted it? I'm looking forward to it. Sabi ko naman at iiling-iling na lang siya na tumayo at bumalik na sa kanyang table para magtrabaho. I'll inform Max about this. Sabi ni Andrew, bago sila tuluyang lumabas ng opisina at kami nalang mag-anak ang natira. Nilaro ko na lang ang aming Lil Ali at naging busy na din si Albert sa kanyang trabaho. Al, sabi ko matapos ko mapatulog ang aming munting anghel. Pagtingin ko ay nakatingin na siya sa akin at hinihintay ang kung anumang sasabihin ko. Who's Max? Ang tanong ko. Tapos tumayo siya para tumabi sa akin at sinabing kaibigan din nila ito at siya may connection sa mga pulis na nagdanais na mahuli din ang grupo ni Alfredo. Everything is going to be okay, right? Ang tanong ko. Don't worry baby, we're doing our best para tuluyan ang matapos ang panggugulo niya sa atin. Ang sabi naman niya. Casual na kami nagkukwentuhan nang biglang may kumatok bago pumasok ang isang lalaki at ngumiti pagkakita sa akin. Kaya naman alanganin ko din siyang initian. Something happened that causes her to lose her memories, so she doesn't know you. Sabi naman dito ni Albert bago inabot ang folder. Tiningnan, binasa tsaka pinirmahan. Baby, siya si Mark. Magkasama kayo sa secretarial department at supervisor mo siya. Sabi niya sa akin habang ibinabalik sa lalaki na Mark pala ang pangalan. Kumusta ka na Mark? Ang tanong ko na ngayon ay nakangiti na ng tunay at hindi asiwa. Okay naman, kapag gusto mong magbalik sa trabaho, bakante pa rin ang pwesto mo. Sagot niya. Mukhang close kami dahil sa sinabi niya.
Huwag ka mag-alala kapag nagka-girlfriend na ang aming Lil Ali, babalik na ako sa trabaho. Ang tagun ko na agad niyang ikinatawa. Si Albert naman ay napangiti habang nakatingin sa akin. Nakalabas na si Mark. Ganon pa din ang asawa ko. Baka nahipan ito na masamang hangin. Hoy, ayos ka lang ba? Ang tanong ko at tumango naman siya. I just think that you're willing to leave your work for our Lil Ali. Sabi niya, of course he's mine. I had to take care of him and watch him grow as a fine man. Sabi ko naman at alam kong nagustuhan niya yun. Natapos ang araw namin sa opisina niya na hindi siya masyadong nakapagtrabaho dahil nga nandun kami ng anak niya. Pero okay lang sa kanya yun, ayun ang sabi niya. Ang mahalaga ay kasama niya kami. O diba? Gusto din niya ang ginagawa namin pagpunta sa opisina niya na hindi na naging surprise dahil sa nangyari. Pero dahil alam kong gusto niya ang ganun, naisipan kong puntahan siya kasama ang aming anak from time to time, lalo na kapag nahuli na ng tuluyan sa Alfredo. Hindi din ako palagay sa alam kong nandyan lang siya at paggalagala. Nag-aalala ako at baka bigla itong sumilpot at kuhanin ang anak ko. Hindi bale sana kung ako lang. Kaya lang, ang mahirap ay kumadamay pa ang walang kamali-malay kong anak. Lumipas ng araw at madalas na ginagabi sa Albert ng uwi. Kapag tinatanong ko siya, sinasabi niya pinagmimitingan daw nila ang kaso ni Alfredo. May mga stakeout daw na ginagawa sa mga lugar na itinuro ng tatay ni Sandra. Si Sandra na babaeng mukhang retokada. Sila ang dahilan kung bakit kami natagpuan Alfredo sa isla. Aksidente lang ang pagkakatagpo sa akin ng tito ni Jess na driver pala ng babaeng mukhang retokada. Ganoon din kaya ang tawag ko sa kanya noon? Siguro dahil kita naman sa hilat siya ng mukha niya na salamat dok siya. Nasa aming silid kami isang umaga. Pagpasok sa trabaho ni Albert at nasa bathroom ito at naliligo. Si Lil Ali ay nakay Mia at kapag ganitong oras, talagay ibinibilin ko sa kanya ang bata. Dahil alam kong malaya naman kaming dalawa ay naisipan kong tuksohin ito. Every time naalis ito papunta or dadating galing sa trabaho ay humahalik ito sa aking pisngi o di kaya naman ay sa aking noo. Minsan naisipan kong inguso ang aking labi para naman bigyan siya ng sign. Naikiss naman niya ako sa lips ngunit tinawanan niya lang ako. What are you thinking again? Ang narinig kong tanong niya. Akalain mo yan? Napalalim na ang pag-iisip ko sa kaiisip ng paraan para akitin siya. Nakita kong nakatapis lamang siya ng towel at grabe ang ganda talaga ng katawan niya. We're married. Why are you covering yourself with the towel? Ang tanong ko. Siguro hindi siya handa dahil hindi din siya nakasagot. Tapos tumayo ako sa kama at akmang lalapitan siya kaya lang pinatigil niya ako. Nakataas pa ang kanyang kanang kamay na ang palad ay nakaharap sa akin habang ang kaliwa naman ay humawak sa sagpungan ng towel. Ang damot mo, sabi ko naman tapos nalaki ang mga mata niya. Hindi ako umalis sa aking kinatatayuan pero dahan-dahan kong inangat ang aking blouse para sana hubarin. Kaya lang, stop! Stop whatever you are thinking. Sabi niya tinalikuran niya na ako papuntang walk-in closet pero bago siya pumasok ay tumigil ito at tumingin sa akin. This has happened before but it was the other way around and the result was amazing. Sabi niya tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Mukhang inilak pa niya ang pinto. Desidido na ako na maakit ang aking asawa dahil isang buwan na mahigit na makabalik ako sa piling niya mag-ama. Ngunit wala pa rin nangyayari sa amin. Sobrang desidido din siya na hindi ako galawin hanggat hindi nakakabalik ang alaala ko. Paano kung hindi na bumalik ka, Bear? Kinausap ko si Mia at sinabi sa kanya na kapag nasa bahay si Albert ay kuhanin niya si Lilali para magkaroon kami mag-asawa ng maraming time. Super supportive naman siya at nag-cheer pa. Sinabi ko kasi na gusto ko masundan ng aming panganay kaya mas excited pa siya sa akin. Ganun nga ang ginagawa niya. Lagi niyang kinukuha ang aking anak at nagkakaroon kami ng time mag-asawa. Ang problema ay itong asawa ko. Sabihin mo, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Ang tanong ko sa kanya na hindi malaman at wala akong balak alamin dahil hindi naman importante kung saan ko narinig ang linya na pelikula. What are you talking about? Of course, you're beautiful. Ang tanong sagot naman niya sa akin. Kapapasok pa lang niya sa aming silid galing sa kung anong meeting na naging dahilan para gabihin siya. Hindi talaga ako natulog at hinintay ko siya para sa plano ko. Am I not beautiful enough? Or not sexy enough? Ang tanong ko ulit nang nakapasok na siya ng silid. Whatever it is that you watch, please stop watching it. Sabi niya na hindi inaalis ang tingin sa akin kaya naman lumuhod ako sa kama at dahan-dahang ibinaba ang strap ng aking dress.
Nakita ko napalunok siya kaya naman sinubukan ko magsiseksihan sa pagkilos. "Baby, stop it please," sabi nito sabay punta sa bathroom. Pero maya-maya lang, lumabas ulit para kumuha ng robe. Nanlaki ang mga mata ko dahil mukhang wala yatang balak talaga na pansinin ng alindog ko. Sa inis ko ay natulog na lang ako at hindi ko na siya hinintay pa na matapos maglinis ng katawan. Iisip na lang ako ng ibang paraan para sa mga susunod pang mga araw at kailangan ay gamitin ko ng utak ko para maging successful. Halos 2 linggo na kaming nagpapatintero ng aking asawa sa kama. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit pigil na pigil siya. Nakikita ko naman sa mga mata niya ang pagnanasang nararamdaman ko din naman sa kanya. Kumbaga the feeling is mutual hanggang sa may naisip ako at kailangan ma-execute ko na maayos para maging successful. Tuesday evening, hindi ko na siya hinintay na makauwi dahil sabi niya gagabihin siya. Pajama din ang ginamit kong pantulog dahil wala nga akong balak na akitin siya. Natulog na ako na ang nasa isip ay maging matagumpay ang aking plano. Kailangan ko lang masiguro na natural lamang ang magiging galaw at salita ko. Albert Romulo, aking asawa, humanda ka dahil siguradong hindi ka na makakatanggi sa susunod. Tapos, nakatulog na ako na mahimbing. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.